Israel, which He commanded our ancestors to teach to their children. Susunod. So the next generation would know them, even the children yet to be born, and they in turn would tell their children. Then they would put their trust in God and would not forget His deeds, but would keep His commands. Tayo po muna ipanalangin ng saglit. Maraming salamat, Panginoon, for your word. Patuloy na maitaas ka, Panginoon. Anoint your word and anoint your servant. Salamat, Panginoon, sa pusong bukas na makikinig ng iyong salita. And I pray, Lord God, that they will receive it with faith. Ikaw, Panginoon, ang magturo. Ikaw, Banal na Espiritu, ang magturo. Hindi po ako, none of me, but all of you. Kaya salamat, Lord. I believe, Panginoon, na hindi aksidente ang salita mo. Ang salita mo, Panginoon, ang mag-i-increase ng aming pananampalataya. Kaya as we hear your word, lumago ang aming pananampalataya sa iyo. Maraming salamat, Lord. We give you all the praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. And ang ating pag-uusapan po ngayon is generational builders. Sabihin nyo nga po, generational builders. Hallelujah. Alam mo po, isa sa mga fascinating po sa akin, isa sa mga interest ko po is yung iba't ibang mga kultura sa iba't ibang bansa. And sabihin na lang natin sa Singapore, yung tatay ko po kasi nakapunta ng Singapore, tapos nung pagdating niya sa bahay, excited na excited siya, sabi niya sa akin, grabe anak doon, sobrang linis. Bawal kang magtapon sa daanan, bawal kang dumura, tapos kahit man yung bubble gum na tinapon mo sa daanan, pwede kang makulong. Ganun yung kultura doon sa Singapore. Na sobrang linis nila. Tapos, kung titignan nyo sa Japan kasi, pag kumakain ka po, maingay sila kumain. Na kunyari, pag sumisip-sip sila ng noodles, talagang ganun. Kasi, sa kultura nila, it shows respect. It shows na pag-honor sa chef. Ibig sabihin nun, pag malakas silang kumakain o may sounds yung kanilang pagkain, is masarap yung kanilang pagkain. Nasasarapan sila. So, pag mahina kang kumain sa Japan, o wala kang sounds pag kumakain, ibig sabihin nun, hindi masarap yung pagkain mo. Ganon yung kultura nila. Sa atin, di ba, sa Pilipinas, pag kumakain tayo ng malakas, o kaya nagno-noodles ka, tapos malakas, sasabihin sa'yo, ang bastos mo naman kumain. Tama po ba? Pero sa Japan, okay yun, acceptable yun. Compliments yun sa chef. Ayun yung kultura dun sa Japan. Tapos sa India, alam nyo ba, in some parts of India, merong yung mga lalaki, ayaw nilang maligo. Kasi sa kanila, it's a sign of manliness. Lalaking-lalaki sila. Sabihin mo nga sa katabi mo, naligo ka ba ngayon? Manly ka ba ngayon? Sa kanila kasi ganun eh. Yung kultura nila, ayaw nilang maligo yung mga lalaki kasi it shows na sila ay lalaking-lalaki. Kaya yung mga babae, ganun din, na-attract sila. Wow, sobrang lalaki naman ito. Sobrang manly naman ito. Oo. Kaya kung ayaw nyong maligo, punta kayo sa India. Oh. Ayun yung culture nila. Di ba sa US? Sa US naman, pag 18 years old ka na, pwede ka na maging independent. Pwede ka nang umalis sa family mo, sa parents mo. Pwede ka nang mag-cut ng ties sa family mo. Ganun po yung culture sa States. Di ba? Hindi katulad sa atin, 30 plus ka na, nasa bahay ka pa din. Di ba? Kasi family-oriented tayo eh. Pero kasi sa kanila, kahit 18 ka na, sige, pwede ka na, bundok ka na. Parang pwede ka nang mabuhay ng sarili mo. Culture po yan sa US.
Sa Pilipinas naman, salamat sa Panginoon kasi isa tayo sa mga bansa na araw-araw naliligo. Amen. Parang hindi kayo naniniwala. Araw-araw po tayo naliligo. Thank you, Lord. And very hospitable po tayo. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Na kahit wala ka, last na pangkain mo na yon, pag may dumating na bisita, hihahain mo pa. Ganun po ang mga Pilipino eh. Kultura na yan. Naka-embed na yan sa ating isipan at sa puso. Sobrang masiyahin po tayo. Biruin mo, bahang-baha na sa Manila. Pag may dumating na newscaster, todo pa yan ganyan. Hello, nasa TV. Di ba? Pagdating ng pag binaha, makikita mo na yung mga batang mga swimmer. Talagang sabay-sabay na yan na lalangoy. Masaya. Kami nga rin po, nung bata kami, nung nakatira pa kami sa Liberty Homes, ganun din ginagawa namin. Kami yung nagsiswimming din sa baha. Tapos, nanguhuli kami ng mga dalag. Ginagawa namin. Kasi masiyahin yung mga Pinoy. Na bahana, nagbabasketball pa. Bahana, nagko-computer pa. Ganyan ang kultura natin. Pero sa kultura din natin, nandyan din yung Filipino time. Alam niyo po ba yung Filipino time? 7 yung start, darating 8. Wow. Bato-bato sa langit ang tamaan, ma-born again. Lahat po tayo dyan. Lahat po tayo ay guilty po sa Filipino time. Nako, kaya kailangan ang gagawin yung call time 4 a.m. Pero ang tunay nun, ang call time 5 a.m. Para pag sinabing call time 4 a.m., darating 5, sakto. Strategy. Kasi nga Pilipino. Kultura yan na na-embed na sa atin. Sa atin din po, sa kultura natin, nagmamano po tayo sa ating mga magulang o sa mga nakakatanda. Sino po mga nagmamano po dito? Amen. Wow, thank you, Lord. Oo. At least buhay pa. Nagmamano pa ba yung mga anak natin? Amen. Thank you, Lord. Ako po kasi mahilig po ako magmano kasi yun yung laging sinasabi sa akin ni Papa. Sa Pilipinas din, September pa lang, Christmas na. Maririnig mo na kagad si Jose Marichan. September pa lang. September, October, November, December. Bali, 4 months, no? 4 months na Christmas sa Pilipinas. Hanggang January pa. Ayun po yung kultura. Iba't ibang kultura sa iba't ibang bansa. Ang ibig sabihin po kasi ng culture is, sinabi nga po dun sa conference na inattenda namin, yung kultura daw is the way we think or the way we do things around here. Basically, ang kultura, ayan yung identity. Sabihin nyo nga po, identity. Identity ng bansa, identity ng syudad nyo, ayan din yung identity ng pamilya nyo, identity ng church natin. May kanya-kanya po tayong kultura. Kaya yung church na CCF, iba yung culture niyan sa culture ng CGM. Iba yung culture ng JIL. Iba yung culture ng iba't ibang church ng Victory. Magkakaiba po tayo ng culture kasi may identity ang bawat isa. Pero po, para mag-start ng kultura, merong magsi-step in para magsimula yan. Tama po ba? May nagsimula niyan. Siguro may nagpauso ng mano, kaya nagsimula yung pagmamano. May nagsimula. Laging may nagsisimula ng kultura. And yung sinimula nila, ang ginawa nila, pinasa nila. Yung kanilang sinimulan, pinasa nila, kaya naging itong kultura. Naging tradisyon, tapos makikita mo na lang yung mga susunod na generation, ganun na rin yung ginagawa. Kaya ang nilagay sa akin na tanong ng Panginoon, nitong linggo na to, na kung tayo ay generational builders, sabi mo nga sa katabi mo, generational builders ka. Kung tayo ay generational builders,
Ano yung ginagawa natin ngayon para ipasa sa susunod na generation? Ano yung mga kultura na sinisimula natin ngayon sa ating family, sa ating church, sa ating community na pinapasa natin? Tatanungin ko po kayo, importante po ba ang kultura? Sagot po kayo, amen po ba? Importante po ba ang pagsisimula ng kultura? Amen. Since napaka-importante po nito, ito yung ating pag-uusapan today. Hayaan natin na mahamon tayo ng salita ng Diyos. Hayaan natin na mabigyan ng diin kung gaano ka-importante yung ating ginagawa ngayon, yung actions natin today, para ma-shape yung susunod na generation. Importante po ang ginagawa ng bawat isa para sa susunod na henerasyon. And ngayon, bibigyan ko po kayo ng 2 steps. Step 1. Step 1 is, wag itago. Sabihin nyo nga po, wag itago. Wag itago. Sinabi po sa Psalms 78 verse 4, sa ating binasa kanina, sinabi doon, we will not hide them from their descendants. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power, and the wonders He has done. Huwag daw nating itago. Ano yung hindi natin itatago? Huwag nating itago ang ating pananampalataya sa susunod na generation. Yung mga testimonies, yung kabutihan ng Panginoon, huwag natin itong itago sa ating mga anak, sa ating mga friends, sa ating mga community. Huwag nating itago yung kabutihan ng Panginoon. Yung mga fruits ng Holy Spirit, huwag natin itong itago sa ating pamilya. Kaya po ang challenge po sa atin dito is makilala natin yung Panginoon. Kasi sinabi dito, you will tell the next generation of the praiseworthy deeds of the Lord. Ibig sabihin yung kabutihan ng Panginoon. So ano yung ipapasa mo sa next generation kung ikaw mismo hindi mo alam kung sino ang Panginoon? Kung gaano kabuti ang Panginoon. Kaya it's a challenge for you. Sabi mo sa katabi mo, kilalanin mo ang Panginoon. Kilalanin natin ang ating Panginoon. Tell the glorious deeds of God, yung kabutihan niya, yung ginawa niya sa iyo. Yung alam mo na si Lord to. Si Lord yung nag-provide, si Lord yung nagpagaling. Si Lord yung nagbigay ng peace sa akin. Huwag tayong maging silent. Sabihin mo, huwag tayong maging silent. Ano ba yun sa Tagalog? Huwag tayong maging tahimik. Sabihin mo sa katabi mo, huwag maging tahimik. Huwag maging tahimik sa kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Yung mga naririnig mo, what you've heard, what you've known, yung mga experiences natin, huwag nating itago sa susunod na generation. Mga kapatid. Kaya ngayon laging sinasabi po ni Pastora, yung the best na pamana natin sa ating mga anak, sa ating pamilya, is yung ating pananampalataya sa Panginoon. Naniniwala ba kayo doon? Yung ating relationship sa Panginoon ay yung pinaka-the best na pamana. Yes, pwede mong ipamana yung pera, pwede mong ipamana yung teritoryo, yung mga ari-arian mo, pwede mong ipamana yan. Pero kasi temporary lang siya. Nawawala, nasisira ang yaman sa mundo. Tama po ba? Pero ang relationship mo sa Panginoon, ang pananampalataya mo sa Panginoon, it's eternal. Panghabang buhay. Hindi lang pangayong season. Hanggang sa mga susunod na generation. Nakatanim yan. Kaya ayan po, yung the best na pamana.
Kaya mga kapatid, ang challenge po sa atin is kilalanin natin ang Panginoon. Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, kilalanin mo ang Panginoon. Start knowing God. Kasi ayan yung ipapasa mo sa susunod na henerasyon. And alam mo, isa rin po sa mga nilagay na wisdom sa akin ng Panginoon habang gumagawa po ako ng sermon is, huwag nating itago kahit yung burdens natin sa ating pamilya. Burdens po is yung mga kabigatan, yung mga struggles. Don't get me wrong, alam ko merong mga struggles o mga burdens na pang mag-asawa lang. Pero may mga burdens na dinadala mo bilang nanay at tatay na pwede namang i-share sa pamilya. For you to pray for it as a family. Para po, mapagdasalan nyo, ma-pray nyo po together as a family. Nahirapan ako mag-Tagalog. To pray for it as a family. Sobra po ako na-bless nung isang prayer and fasting. Meron po ako nakasharing na pastor. Parang matagal na po ito. Tapos, na-bless ako sa sinabi niya, sa tinestify niya, kasi sabi niya, alam mo, Lems, very transparent ako sa mga anak ko. Sinasabi ko sa kanila pag wala kaming pera. Sabi ko talaga po. Sinasabi ko sa kanila na, anak, papasok na naman. Wala pa tayong pera ngayon. Ganun siya makipag-usap, wala pa tayong pera ngayon. Pero yung ating Panginoon laging nagpo-provide. Ganun siya. Ini-introduce niya yung circumstances ng kanilang pamilya. Pero pinapakilala niya sa kanyang mga anak kung sino yung Panginoon. So sila ngayon, nandun sa bahay, Lord, wala kaming pera. Pero, ang ating Panginoon nagpo-provide. So sila ngayon as a family, nagpe-pray sila together. Sinishare nila yung burdens with each other. So napagpe-pray nila bilang isang pamilya. Kaya nung dumating yung provision ng Panginoon, hindi lang yung tatay at nanay yung nakakaalam. Pati yung anak, alam nila na wow, si Lord nag-provide. Kaya wag nating itago yung mga burdens and struggles din natin. Alam nyo kung bakit importante yun? Sabihin nyo nga sa akin, bakit? Bakit? Kasi para ma-experience nila ang Panginoon. Makilala nila personally yung Panginoon. Sa mga moments na yun na nagpipray kayo together, sa mga moments na yun na nagsishare kayo ng burdens sa isa't isa, mga struggles nyo sa isa't isa, tapos mararanasan nyo yung kasagutan ng prayer na yun, grabe yun. Grabe yung feeling na yun kasi encounter yun sa Panginoon. Hindi na lang siya head knowledge. Heart knowledge na po siya. Sabihin nyo nga po, heart knowledge. Ano ibig sabihin nun? Sinabi po sa Job 42 verse 5. Sinabi po sa Job, nooy nakilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba. Ngunit ngayon, nakita ko na kayo ng sarili kong mga mata. Na dati naririnig mo lang sa mga leaders ng church, naririnig mo lang kay pastora, naririnig mo lang sa mga preachers. Pero ngayon, nakilala mo siya. Nakita mo ng sarili mong mata. Kaya mga kapatid, sa ating pamilya, maging tayong transparent. Huwag nating itago din. Bakit? Kasi plataforma din ng Panginoon yan para makilala nila ang Panginoon. Platform din yan na gagamitin ng Diyos para makilala at ma-experience nila ang Panginoon. Do you get me, mga kapatid? Naniniwala ba kayo, mga kapatid, sa sinasabi ng Panginoon ngayon? Huwag nating ipagkait yung burdens na yon. Huwag nating ipagkait sa ating asawa o sa ating family. Kasi it can be a platform for them to experience God personally. Maranasan nila ang Diyos. Nang oo nga, totoo nga.
Si Lord yung nagpapagaling. Na totoo nga, si Lord yung nagpo-provide. Na totoo nga, siya yung kayang magbigay ng trabaho. Na totoo nga, siya yung nagbibigay ng promotion. Kaya as you pray for one another and you share that burdens to one another, makikita niyo yung move ng Panginoon sa inyong pamilya. Kaya huwag mong itago. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong itago. Huwag mong itago. Alam niyo po, nung isang araw lang, parang first week ng month na to, sobrang problemado ko. Kasi nga bilang tatay, bilang head ng family, ikaw yung in charge sa pagpo-provide, di ba? So ako noon, sobrang problemado ako, sobrang iniisip ko, ano ba naman yan? Sobrang kulang yung budget. Ang daming kailangan bayaran, ang daming mga bills na kailangan bayaran, kailangan bawasan yung mga utang. Lahat yun nasa isipan ko. Tapos dala-dala ko siya mag-isa. Kasi nga, ang sinasabi ko sa sarili ko, ako yung tatay eh. Dapat ito yung problema ko. Tapos, bigla akong kinalabit ni Rose, ng asawa ko. Sabi niya, i-share mo kasi sa akin. I-share mo kasi sa akin. Katuwang mo ko, di ba? Hallelujah. Nung sinabi niya po yan sa akin, na i-share mo kasi sa akin, katuwang mo naman ako, di ba? Tinuro sa akin ng Panginoon, oo nga. Pride ko lang to eh. Nakakala ko kaya ko mag-isa. Kaya kung meron ka mga kapatid, mga kaibigan, asawa, na mga katuwang mo sa Panginoon, huwag kayong mahiya na i-share. Kasi nung napag-pray namin, yung aming problema, yung aming mga challenges financially, it made the burden light. Nag-isyang magaan. Mga kapatid, kaya pinakita sa akin ng Panginoon yung pagdadala mo ng sarili mong problema, pride yan. Kasi ayun yung tinuro sa akin ng Diyos eh. Ang hilig mong dalhin mag-isa, hindi mo naman kaya. Kasi nga, kailangan siyang ilagay sa paanan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag nating itago. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Huwag nating itago yung experiences natin from the Lord. Yung mga challenges na na-overcome or even your challenges right now. Huwag niyong itago kasi tingnan mo sinabi sa verse 6. Bakit dapat hindi natin itago kasi sinabi dito, verse 6. So the next generation would know them. Para malaman ng next generation na even their children yet to be born, kahit yung kanilang mga anak na hindi pa nasisilang, malalaman. Tapos sinabi doon, and they in turn would tell their children. Sasabihin ng mga sinasabihan natin, sasabihin din nila sa susunod na generation. Tapos ito ang sinabi, ang assurance ng verse 7. Sinabi ng Biblia, then, sabihin nyo nga po, then they would put their trust in God. Kaya natin hindi tatago, kaya natin sasabihin sa susunod na generation para mailagay nila yung kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Gusto niyo po ba yun, mga kapatid? Na yung ating susunod na generation, nilalagay nila yung kanilang tiwala sa Panginoon. Sino may gusto nun? Amen. That they would put their trust in God at hindi nila makalimutan ang mga deeds but would keep the commandments of the Lord. Kaya mga kapatid, napaka-importante na hindi dapat tayo maging silent o maging tahimik sa ating pananampalataya, sa ating pamilya, sa ating church, sa ating workplace, sa ating community. Kasi yung mga susunod na generations nakaasa dyan. Sabi mo nga sa katabi mo, nakaasa sa iyo ang susunod na generation. And I want you to understand that. Kaya nga, di ba,
greatest na pwede natin ipamana is yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Na kung tayo sinamahan ng Diyos, yung susunod na henerasyon, sasamahan din sila ng Panginoon. Amen po ba? Para malaman din natin o maraman din nila na hindi dahil sa ating sariling galing, hindi dahil sa ating talino, hindi dahil sa ating diskarte, hindi dahil sa ating pera o connection. Para masabi natin sa susunod na henerasyon na it's God. It's all God. Panginoon ang gumawa. Amen po ba? Kaya again, huwag itago. Sabi mo ulit sa katabi mo, huwag itago. Huwag itago. Ang step 2. Step 2. Sabihin nyo nga po, 1, 2, 3, go. Ipasa mo. O remind mo ulit yung katabi mo, ipasa mo. Ipasa mo. How do you pass it on? Paano mo siya ipapasa? By starting with you. Magsisimula sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, magsisimula sa'yo. Magsisimula sa atin. Alam niyo po si Moses, sino nakakakilala kay Moses? Si Moses po yung naghati ng Red Sea by the help of the Lord. Si Moses po, dahil sa kanyang pagtitiwala, sa kanyang pagsunod sa Panginoon, nakalaya sa Egypt yung mga Israelita. Milyones po sila na nasa Egypt. Pero ginamit ng Panginoon si Moses, at nung sumunod si Moses, nakalaya ang mga Israelita. 430 years po sila na alipin sa Egypt. Sabihin nyo nga po, 430. 430 years sila na alipin. Pero sa pagsunod ni Moses, sa pananampalataya ni Moses, nakalaya sila. Tapos nung time na hinahabol sila ng Pharaoh para patayin, ang nasa harapan nila, Red Sea, dead end, dagat. Pero sa pagtitiwala at pagsunod ni Moses sa Panginoon, ano nangyari? Nahati yung Red Sea. Nagkaroon ng daanan. Hindi po yan istorya. May historical evidence po na nangyari talaga mismo. Ang Red Sea, parting of the Red Sea, nakatakas at nakalakad yung mga Israelita, nakatakas sa Egypt. Tapos ano pa? Di ba habang naglalakad sila Moses at yung mga Israelita sa wilderness o sa disyerto, 40 years silang naglakad, nag-travel. Araw-araw silang pinakain ng Diyos. Hindi sila ginutom ng Diyos. Nasa gitna sila ng disyerto. Wala pang pagkain doon, walang drive-thru, walang Jollibee. Walang SM, walang hypermarket. Pero araw-araw na pinakain ng Panginoon at sinustain ng Panginoon. Pinainom ng Panginoon. Dahil yun sa pagsunod at pananampalataya ni Moses. And biruin mo, habang naglalakad sila sa disyerto, ang disyerto po kasi mainit. Tama po ba? Amen po ba? Ang disyerto po, mainit po yan, pero ang Panginoon, they care about the Israelites, they care about Moses. Kaya habang naglalakad sila, merong pillar of cloud, merong ulap na nakasunod sa kanila. Kung saan sila pupunta, nandoon yung shade ng clouds. Ganun yung manifestation ng presensya ng Panginoon noon kina Moses. Lagi silang may shade. Tapos paggabi naman, pag matutulog na sila, yung presensya ng Panginoon is like a pillar of fire. Merong apoy na nagsusurround sa kanila. Para yung mga gustong pumatay sa kanila o kaya gustong magtangka na kainin sila ng mga hayop, hindi nakakapasok. Kasi yung presensya at yung protection ng Panginoon nasa sa kanila. Lahat yan nakita ni Joshua at saka ni Caleb, which is yung susunod na generation. Lahat yan nakita nila kay Moses sa pagsunod
at pananampalataya ni Moses. Do you get me, mga kapatid? Naiintindihan niyo po ba? Lahat yon, lahat ng mga grabing ginawa ng Panginoon, nakita ni Joshua at ni Caleb. Kaya nung time na yon, nung sinabi ni Lord sa kanila, ay sinabi ni Moses sa kanila, magsasend tayo ng mga espiya doon sa promised land. Yung promised land kasi ay yung pinangako ng Panginoon kay Abraham pa. Na sinabi ng Panginoon, ito yung bayan na para sa inyo. So yung promised land, nag-send si Moses ng 12 na espiya. 1 per tribe of Israel. So nag-send sila, kasama doon si Joshua at si Caleb. So nung pumunta sila doon sa promised land, nakita nila yung sitwasyon. Nakita nila na maraming mga higante. Yung mga dingding nila sobrang lalakas, sobrang titibay. Kaya yung iba, kaya nung bumalik na sila kay Moses, nag-report sila, dalawa yung kanilang report. Yung unang report, sabi nila, yung 10 na espiya, ang sinabi nila, hindi natin kaya. Hindi natin kaya to, nakunin. Kasi maraming mga higante. Tapos nakita namin, yung mga armas nila, ready for battle sila. Yung kanilang mga dingding, sobrang kakapal. Hindi natin kayang puntahan, hindi natin kayang sakupin, hindi natin sila kayang patayin. Ayun yung sabi ng 10 espiya. Sabi pa nila, para lang tayong tipaklong sa mata ng mga higanteng ito. Tapos, si Joshua at si Caleb, iba yung kanilang sinabi. Sabi nila, abay, kunin na natin. Kunin na natin yung promised land. Wala yan sa Panginoon natin. Yung mga higante na yan kayang wasakin ng Diyos. Yung mga dingding na yan kayang wasakin ng Diyos. Kaya sugurin na natin. Ayun yung sinabi ni Joshua at ni Caleb. Biruin mo, yung ibang mga espiya, yung 10, nakita nila yung sitwasyon, pero nakalimutan nila yung kayang gawin ng Panginoon. Nakita nila yung sitwasyon, na ito yung sitwasyon, di natin kaya. Pero nakalimutan na nila kung ano yung kayang gawin ng kanilang Panginoon. Pero si Joshua at si Caleb, yes, nakita nila yung sitwasyon. Parehas nung nakita ng 10 na espiya. Pero, ang kanilang response is, alam nila kung ano yung kayang gawin ng Panginoon. Na yung kanilang Panginoon kayang humati ng dagat, kayang maglagay ng pillar of cloud by day and pillar of fire by night. Kaya ang hamon sa atin ngayon, tayo ba, nagsiset ba tayo ng kultura ng kawalan ng pananampalataya? Faithlessness? Or katulad ni Joshua at ni Caleb, nagsiset ba tayo ng kultura ng pananampalataya? Ayan yung hamon sa atin, mga kapatid. Are we setting a culture of faithlessness or a culture of faith sa ating pamilya, sa ating church? Na tayo ba pag nakikita natin yung sitwasyon, para nakakalimutan na natin na meron tayong Diyos? O pag nakikita natin yung sitwasyon, alam natin kung ano yung kayang gawin ng Panginoon. That is the challenge of the Lord for each and every one of us today. Kasi lahat nagsisimula sa atin. Sabihin mo nga sa katabi mo, nagsisimula sa iyo. Kasi what we do, kung anong ginagawa natin, we pass it on.
Kung ano ang ginagawa natin, sasabihin ko ulit sa inyo, we pass it on. Kaya ikaw, kapatid, culture setter ka. Sabi mo nga sa katabi mo, culture setter ka. Culture setter ka sa family mo, sa workplace mo, sa community mo, sa church natin. Huwag mong iasa sa susunod na generation. Kasi what you are doing right now, it matters. May halaga yan, mga kapatid. Kaya usually, mga naririnig natin sa mga may edad na, sila na bahala. Guilty po ba kayo dyan, mga kapatid? Sige po, sila na. Sila na yan, susunod na generation na kasi. Hindi! What you do matters. Kaya kung ikaw ay may edad na may value ka, may halaga ka, kasi habang may hininga ka, may ipapasa ka. Sabi mo sa katabi mo, habang may hininga ka, may ipapasa ka. Merong halaga. Ganun kahalaga ngayon ang mga may edad na. Kasi kayo yung magsiset ng culture para sa amin. And it's a challenge for us as well. Na kung ano yung siniset namin, ayun yung susunod na gagawin ng susunod na henerasyon. Alam nyo, mas lalo ko itong naintindihan nung naging tatay na po ako. Sino po mga tatay? Taas kamay. Mga tatay. Ayan, mga tatay. Mas lalong naintindihan ko yung bigat ng mga ginagawa ko. Kasi, kung ano ginagawa ko, ano ginagawa ni Rose, ayun yung gagawin ni Asher. Tama po ba? Biruin mo, pag umiinom po kasi ako, pag umiinom ako, lagi ako may sa dulo. For example, iinom ako ngayon. Ganun po ako umiinom. Tapos nakikita ko na lang, pag pinapainom namin ng tubig si Asher, pag umiinom siya, ganun din siya. Kahit konti lang ininom niya. Tapos nakita ko, isang araw, kumakain si Rose ng isda. Mahilig kasi siya magkamay. So si Rose kumakain ng isda. Tapos ang ginagawa ni Rose, gumaganon. So nakikita rin namin si Asher, kumakain, wala namang, sinusubuan namin siya. Pag sinusubuan namin siya, ang ginagawa niya, ganon din. Ganon din. Kaya nakita namin na what we do, it matters. Kasi ginagaya ng susunod na henerasyon. Kaya reminder sa amin, lagi ng Panginoon, sa amin ay Rose. Nasabi ko sa kanya lagi, sinasabi niya sa akin. Nasabi ko na, kung paano kita tratuhin, ganun ka tatratuhin ni Asher. And kung paano mo ako tatratuhin, ganun ako tatratuhin ni Asher. Ganun siya. Kaya kung gusto mo maging mabuting magulang, maging mabuti ka sa asawa mo. Hello? Bato-bato sa langit at tamaan ma-born again. Kung gusto mo maging mabuting magulang, maging mabuti ka sa asawa mo. Sabi mo sa katabi mo, kung gusto mo maging mabuting magulang, maging mabuti ka sa asawa mo. Hallelujah. Set that culture. Set that culture na pero kasi hindi mo yan kaya mag-isa. Lahat yan, hihingin mo ng tulong sa Panginoon. Kasi hindi naman lagi okay ka eh. Alam mo yung pagod, alam mo yung hirap ng pagpo-provide. Kaya lagi tayong hihingi ng tulong sa Panginoon. Kaya kung gusto mong maging mapagpatawad, kung gusto mong maging mapagpatawad yung anak mo, dapat ikaw maging mapagpatawad din. Mabigat eh, mas mahirap. Kung gusto mo na yung anak
mo yung susunod na generation maging mapagmahal, dapat ikaw maging mapagmahal din. Kung ikaw gusto mo na yung anak mo, yung susunod na generation mapagbigay, dapat ikaw mapagbigay din. Hindi yung iaasa mo lang na dapat mapagbigay ka, tapos hindi naman nakikita sa'yo. Kaya minsan ang hirap-hirap si Papa noon, ang lakas ng loob niya, sinasabi niya lagi kay Lovely, mag-gym ka kaya? Lagi niya sinasabi kay Lovely noon, dapat na nag-exercise ka kasi. Tapos siya ang laki din ng tiyan. Kaya si Lovely, ayaw maniwala, ayaw sumunod. Di ba? Kaya kung gusto natin na nagtitiwala sa Panginoon yung susunod na henerasyon, dapat makita sa atin na nagtitiwala tayo sa Panginoon. Amen po ba? Kung gusto natin na passionate, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kung gusto natin na passionate sa salita ng Panginoon, ang susunod na henerasyon, dapat ganun din tayo. Kung gusto natin na prayerful, last na to, kung gusto natin na prayerful, yung ating next generation, dapat makita sa atin na tayo ay prayerful. Kasi what you sow, you will reap. Kung ano ang tinanim natin, ayun yung ating aanihin. Prinsipyo po yan ng Panginoon, hindi po yan mababali. Kaya po sinabi sa Galatians 6 verse 7, huwag niyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ng tao, ninuman. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanilang aanihin. Kaya what you do right now matters. Sabihin mo sa katabi mo, kung anong ginagawa mo ngayon, may halaga yan. Pero kasi mga kapatid, hindi ka lang culture setter. Culture breaker ka din. Sabihin mo nga sa katabi mo, culture breaker. Kasi mga kapatid, hindi naman lahat ng natatanim sa atin is lahat mabubuti. Tama po ba? Amen po ba? Iba-iba tayo ng kalakhan, ng mga kinalalakihan, ng upbringing. Iba-iba tayo eh. Pwede kasing meron galing sa atin dito sa abusive na family. Pwedeng yung nakalakhan mo is you are verbally abused, you are emotionally abused, you are physically abused, or even sexually abused. Pero with the help of the Lord, mga kapatid, you can break that culture. You can break that cycle of abuse in your family. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? That you can break that cycle para yung susunod na henerasyon hindi na abuse. Pag-ibig na ng Panginoon yung maghahari. Amen po ba? Naniniwala ba kayo na kayang gawin ng Panginoon yun? Na kayang wasakin ang mga curses na inilagay sa pamilya nyo, kayang wasakin ang curses through you. Para yung susunod na generation, hindi na nila mararanasan yung sumpa na yon na gawa ng kaaway. Yung strongholds na yon na gawa ng kaaway. Na yung pag-ibig at victory na lang ng Panginoon ang mararanasan nila. Hallelujah. Thank you, Jesus. Break the culture of hatred. Break the culture of unforgiveness. Yung kasakiman, addiction, depression, suicidal thoughts, yung pride, break it in the name of Jesus. Hindi natin kaya itong mag-isa, pero with the help of the Lord, you can be a culture breaker. Amen po ba? Hallelujah. You can pass it on pag naging practice mo ito. Kaya magsisimula talaga lahat sa atin. Magsisimula sa iyo. That's what makes it a culture. Alam nyo, dahil sa pananampalataya ni Joshua at ni Caleb,
Itong sinabi ng Panginoon sa kanila. Sinabi sa Numbers 14 verse 24. Sinabi dito, I will bring him to the land he went to, and his descendants will inherit it. Dadalhin ko yung lahi nila Joshua at ni Caleb doon sa promised land, at sila ang magmamana nito. Sila ang makakarating, sila ang magmamana ng lupa na ipinangako sa inyo. Pero anong sinabi ng Panginoon doon sa mga nawala ng pananampalataya? Ang sabi ng Panginoon sa kanila sa verse 23, not one of them will ever see the land I have promised on, oath to their ancestors. No one who has treated me with contempt will ever see it. Hindi nila makikita, hindi sila makakatapak doon sa lupa na ipinangako ko. Kaya ang tanong ko sa inyo, gusto nyo bang ma-inherit yung promise ng Panginoon sa inyo? Kaya set the culture right now. Set the culture right now. Para hindi lang ikaw, kundi yung susunod na henerasyon will inherit the goodness of God, will inherit the favor of the Lord. Makita. Kaya it starts with you. Culture setter ka sa mga mabubuting bagay na ginawa ng Panginoon. Pero culture breaker ka rin sa mga toxic at gawa at strongholds ng mga kaaway sa buhay mo at sa family mo. And as you set the culture, mga kapatid, ipasa mo. Sabihin mo sa katabi mo ulit, ipasa mo. Kasi pag hindi mo ipapasa, mga kapatid, if you don't pass it on, you will see a generation na walang takot sa Diyos. Makakita ka ng generation na hindi nila kilala ang Diyos. Itong nakakalungkot mga kapatid. Alam niyo, sobrang daming mabuting ginawa ng Panginoon sa buhay nila Joshua at saka ni Caleb. Nakapunta sila sa promised land. Nakita nyo na nawasak yung walls of Jericho. At nakapasok sila, marami silang mga digmaan na sila ay nanalo. They won a lot of battles. They slayed giants. Pumatay sila ng mga higante. At na-inherit nila yung land, yung promised land. Ang daming mga mabubuting ginawa ang Panginoon kay Joshua at kina Caleb. Pero ito yung nakakalungkot. Ang kanilang nakalimutan, hindi nila pinasa. Hindi nila pinasa na katulad ng pagpasa ni Moses kay Joshua. Hindi pinasa ng generation nila Joshua yung kabutihan ng Panginoon. Tingnan mo ang sinabi sa Judges 2 verse 8 and 10. Sinabi doon, Joshua, the son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110. Tapos sinabi sa verse 10, after that generation died, another generation grew up who did not acknowledge the Lord or remember the mighty things He had done for Israel. Sinabi po sa ibang translation na another generation grew up na hindi nila kilala ang Panginoon at hindi nila alam kung anong ginawa ng Panginoon sa Israel. So yung pagdi-disciple ni Moses na ipasa kay Joshua, pero si Joshua hindi niya na ipasa sa susunod na generation, tumigil sa kanya. Kayo ba papayag na tumigil na yung kabutihan ng Panginoon sa inyo? Tinatanong ko kayo mga kapatid, gusto nyo ba na ang pagkakilala sa Panginoon sa inyo lang?
Hindi na sa mga anak nyo? No! Huwag tayong pumayag na titigil lang sa atin. Kaya pass it on. Sabi mo sa katabi mo ulit, pass it on. Ipasa mo. Ito yung hamon sa generation natin ngayon mga kapatid. Ito yung hamon sa bawat isa sa atin ngayon, mga kapatid. Tingnan niyo po ang sinabi sa Titus 2 verse 11 to 12. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. So nilagay din sa atin yung responsibilidad to teach. It teaches us to say no to ungodliness. Tayo yung maging role model ng mga kabataan to say no to ungodliness and worldly passions. To live a self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Na tayo yung maging ehemplo, mabuting ehemplo ng kabutihan ng Panginoon. Tayo yung makitaan ng pananampalataya. Tayo yung makitaan ng pag-ibig ng Diyos. Nakita sa atin si Kristo. Hindi yung matitisod sila sa buhay natin. Hello? Are you still with me, mga kapatid? Kasi tignan nyo, mga kapatid, ito yung status ng mundo natin ngayon. I want to wake you up. I want to shake things. Kasi ito yung responsibilidad na binigay sa akin ng Panginoon. Majority ng mga tao, majority ng mga kabataan ngayon comes from a broken family. Kasi ayun yung gustong sirain ng kaaway. Pamilya. Kaya ganun na lang yung puso ng Panginoon sa atin nung anniversary na magkaroon tayo ng covenant with our family. Ayun ang gustong wasakin ng kaaway. Kaya kung titingnan mo mga schools ngayon, kung kakamustahin mo sila, they all came, majority of them comes from a broken family. Kaya let's end that cycle. Let's end that culture. Nung tinanong ko si Mama, grabe yung percentage ng teenage pregnancy. Biruin mo sa kanilang guidance, may pumupunta sa kanila 12, 13, 14 years old. Buntis na, tumigil na sa pag-aaral. That's the status of this world, mga kapatid. Mga kabataan today, they suffer from identity crisis. Na feeling nila wala silang halaga, wala silang value, walang nakakaintindi sa kanila, na wala silang purpose because no one is guiding them. Na kahit yung kanilang kasarian, kanilang gender is a crisis. Because they don't know who they are. Walang nagli-lead, walang nagtuturo sa kanila, walang nag-guide sa kanila. They suffer from napakatinding mga anxieties, mga worries, na sila lang yung nakikipaglaban, na ayaw nilang sabihin. Biruin mo, 11, 12 years old pa lang, meron na silang mga suicidal thoughts. Na-depressed na sila. It's happening right now, mga kapatid. Kaya yung ibang mga kabataan, ang ginagawa nila, they turn to witchcraft. They turn to occult. They turn to Satanism kasi walang nag-guide. Kasi yun yung sinasabi nila na ito yung uso ngayon Ito yung expression ko ng art. Hindi nila alam na ayun yung naglalayo na sa kanila sa Panginoon. And mga kapatid, ito pa yung masakit
Maraming mga kabataan ngayon, hindi nila kilala ang Panginoon. They have no idea. They have an idea of God, pero twisted. Kasi nga, tisod sila sa mga taga-church. Ang sakit isipin noon, mga kapatid. Kaya they grow up na atheist sila. They grow up na agnostic sila. Na meron silang Diyos pero hindi nila yung susundin. Twisted ang kanilang paniniwala sa Panginoon. Kaya yung generation ngayon, they chase money. Ang kanilang hinahabol is yung kasikatan, yung fame, yung yaman, yung glory, yung mga temporary high. Instead of searching for truth, instead of searching for purpose and satisfaction, ang hinahanap nila is yung mga temporary. Kaya mga kapatid, let's wake up. Tayo, itong generation ngayon, let's wake up. Hindi po ako nandito para to sugarcoat at para marinig nyo lang yung mga bagay na gusto nyong marinig. Ito yung hamon sa ating generation. Ito yung hamon sa ating generation. Ito yung responsibility na ibinigay sa atin ng Panginoon na to ask God for help para matulungan natin at ma-lead natin yung susunod na generation to Jesus. For us to lead people, our family, our friends, our workmates, our churchmates to Jesus. Kasi mga kapatid, it's only Jesus that can save. It's only Jesus that can transform the lives of people. Hindi presidente, hindi mga senador, hindi horoscope, hindi Diyos-Diyosan, hindi rebulto. It's only Jesus that can save and transform this nation and transform this generation. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon. It is only Jesus. Sinabi po sa Acts 4 verse 12 na only Jesus has the power to save. Only Jesus. Kaya mga kapatid, nung ginagawa ko po itong sermon, iyak ako ng iyak kasi ramdam na ramdam ko yung puso ng Diyos. Kasi ito na yung status eh. Marami pa akong gustong sabihin pero humingi tayo ng pag-ibig sa Diyos. Humingi tayo ng pag-ibig sa Diyos para ma-lead natin yung ating pamilya. Humingi tayo ng pag-ibig sa Diyos para ma-lead natin yung ating mga classmates, yung ating mga friends. Hindi na ito yung panahon para wala kang pakialam. Lead them to Jesus. Sabihin mo nga, lead them to Jesus. Kaya if we set the culture for Jesus, mga kapatid, pag tayo ay nag-set ng kultura para sa ating Panginoon, our generation and the next generation will be secured. Will be secured in the name of Jesus. Kaya tingnan mo, sinabi balik tayo sa Psalm 78 verse 6 to 7. That the next generation would know them. Na even the children yet to be born, and they in turn would tell their children, then they would put their trust in the Lord and would not forget His deeds,
but would keep His commands. Nahin yung maging puso natin, mga kapatid, sa atin at sa susunod na henerasyon, na matutunan natin na mailagay yung ating pananampalataya at tiwala sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, have a heart for this generation. Cry for this generation. Groan for this generation. Huwag nating iasa sa susunod na henerasyon. Kasi sila nakaasa din sa atin. Kaya mga kapatid, okay lang po ba na tumayo po tayong lahat? Alam ko po na hindi madali yung ating napakinggan today. Pero I believe that it is the heart of God for everyone. Kasi gusto ng Panginoon na magseryoso tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Na hindi basta-basta ang buhay mo. May halaga yung buhay mo to shape the next generation. Katulad ng sinabi ko kanina, habang may hininga ka, may ipapasa ka. Kaya today, I want you to have a moment with God.